We come to you, Lord, with a humble heart, Lord God. For you deserve all the praises, all the adoration, and hear the hearts of your people, Lord God. So look, oh Lord God, into your holiness, Lord God, into your goodness, into our lives, Lord God. We come
Praise the Lord. God is holy. If you see me, kung nakita niyo ako nagagamit, nakasuot ng ganito, ano ang inyong biglang maalala? COVID. COVID-19. COVID-19. Of course, tatanggalin ko rin kasi nakuha niya. Okay. Thank you. COVID-19. So, maalala ko natin na kung ano yung mga ibang maalala natin patungkol sa COVID. Ang virus na yan, isang virus na nakakamatay, di ba? Nakakamatay, nakakatakot, at nagdulot ng isang lagim, ang daming namatay, ang daming nabahala, isang pandemic na nag-iwan ng isang kasaysayan sa ating lahat. Let's pray. Kapag sinisip nila yun, Lord, salamat dahil noong palang mag-umpisa na iapak namin ang aming mga paanan sa lugar na ito. Ramdam na namin ang iyong banal na presensya. Mula nung kami nag-aaral sa iyong banal na salita ay kami kinakausap mo na ngayon. Palagi mo yung nagiging aware kami doon sa mga bagay-bagay na aming ginagawa, na didistinguish, na kilala namin kung ikaw'y nag-uusap dahil doon sa conviction. So, O Lord, we pray that you will bless us today. Amen? So, as we continue, para mabilisan, sinubukan ko rin gagawa ng slide. Okay? So, yung nababasa ninyo pag karoon ng quick review, yan, yung COVID-19, isang pandemic, na kung saan ang pandemya nito ay talaga namang ito ang nagpahinto para ang lahat ay huminto. Walang eskwela, walang business, walang kita, ang daming namamatay, kaya walang trabaho. Ano pa? Isolation. Yan, na-isolate tayo. Nung uwi ka sa Pilipinas noon, malayo ka pa, sinasalubong ka na. Pero pag dumating ang COVID, iniiwasan ka, tama? Nireject ka. Meron ka. Dahil ito yung nakakahawa. Ang hirap naman mula sa schools close. Ito yung construction ko lang kasi hindi naman talaga tayo English. Yung iba Ilocano dyan, ibang Tagalog para masaya. Okay? Everything will just like stops. Isolated. Quarantine. Pero maganda doon. Quarantine. Hindi ka nire-require na kumain. So, pwede kumain tayo. So, sa baba, ano babasa nyo? There is another virus that time. No pera virus. So, pag-usapan natin nilang basta virus. Amen? Quickly. It is the deadliest virus in history. Worse, bakit? Hindi nakikita pero natatakot ka baka mahawaan kita o mahawaan mo. Kaya gumagamit tayo ng face mask. Okay? Klaro ba tayo doon? Ngayon, mga kaibigan, para mabilisan, Fear. dadako tayo sa isang the other virus. Ito yung fear. Okay? Isang verse na natin isasamarin sa mga. Sa first Samuel, kanina doon sa nagturo, maging sa Bible study last night, nabanggit ni ate yung kanyang nagturo patungkol doon sa pagkatakot ni Pedro. Natakot si Pedro nung nakita niya si Jesus nung dumadaan sa tubig. Yung mga lagat, natakot sila. They were
On hearing the Palestine's words, so in all the Israelites were so greatly afraid or fearful. So bigla sila natakot. So this life. Okay. Itong time po na kasalukuyang bagyo, di ba nababahala tayo? Sasabihin nila, oh, signal number 4, signal number 5, dadaan sa sentro sa Santiago City, dadaan sa San Agustin, pupunta sa Tuguegarao. Nagre-rejoice pa tayo, hindi? Yung tunay na pakiramdam, tayo po ay nababahala. Tama? Maganda na ako. Impossible. Magdagan kami ni Mrs. sabi niya, the Lord is in control, everything. Sabi niya, okay. Pero, kailangan magiging wise tayo kung may bawala. Mag-ano na kayo, mag-ipag-point na. Delikado. Wisdom. Okay? Huwag mo sabihin, I have faith. Hindi ako tatamaan ng yero na naglilipan o blessing. Unang blessing, yung bawala. Blessing na yun, yung may bawala. Kaya kailangan mag-safety ka. Tama? Okay. Kasi hindi mo talaga, nature yan. Hindi mo na talaga maliban sa Diyos ang control. Pwede nang biglang pahituin. So, tayo yung nababahala. Hanggang nabahala tayo, dumaan ang bagyo. Dumadaan pa lang, kasama ko yan. Nababagyo. Okay. Amen? So, the nature of fear. Okay, tuloy ko natin. Mabilisan lang. Alam niyo po ba? I'm not so sure about my construction. Kasi pagka may Tagalog sabi ko, Ilocano talaga naman ito eh. Alam niyo po ba kasi na don't you know that fear, panagbuti, pagkatakot, dito sila, is worse than any virus, even the COVID? Alam niyo po ba na mas delikado o mas delikado pa o mas masahol, it is worse. Ang takot for fear kaysa any virus. Dahil maraming namamatay, maraming namamatay, mga kaibigan, sa takot. Yung naunahan sila ng takot. Ang daming natatakot. Ang puso mo ay punong-puno ng pagkamakatakot. Ano yung pagkatakot. People will lead them into get suicide. It leads your nervous system to get breaks down. Like for example, maalala niyo yung isang magsasaka somewhere in the north, umutang, hindi tumama yung kanyang ani. Namumroblema siya ngayon, natatakot siya ngayon. Fear ang kanyang nararamdaman. Paano siya makabayan? Paano ako makakabayan? Alam niyo ang ginawa niya? Tinuluyan na niya ang buhay niya. Pagwa niya, mas nagiging worse yung pagkatakot. Kaysa anong mga parin. Alam niyo ba na maraming natutuluyan noong pandemya dahil sila'y natatakot. Yung nervous system, yung system sa body natin ay walang lakas. Kaya tuluyan ka ng bibigay. Walang bibisita akin. Bawal bibisita. Siguro ganito. Nawawalan ka ng pagkasa, nagdi-discourage ka, natatakot ka, natutuluyan ka na. Nandiyan po ba tayo? Kaya magiging malakas tayo. Ang nervous system, patatagin, palakasin natin ang ating katawan. Magkape, magkapera, magkape tayo, magsama-sama tayo, kakain tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Para tayo nilalakas. So, fear ang ating topic. Ngayon, okay. So, fear, sabi doon sa susunod, could either make us fight or flight. May fight, no?
magtatago ka. Saan tayo? Ang pagkamatakot, mga kaibigan, ay normal at hindi na natin kayang i-escape o iiwasan pa yan. Tama? Sa anumang sitwasyon, meron at meron tayo pagkamatakot o nababalisa. Takot na takot sa mga bagay na hindi natin alam. Yung future, paano na kaya magiging sitwasyon ng aming mga anak? Ganito, nabagyo na naman. Nababahala, nagugulipihanan, nadi-discourage, nadi-deploy, bumabagsak ang katawan, natatakot ka hanggang bagsak na bagsak, matutuluyan ka na. Kaya ang ganda, ang saya dahil tayo ay nagkakaisa para magpalakasan. Say amen? Okay. Susunod. So pagkamatakot ngayon, sabi ni, kilala niyo ba si Nelson Mandela? Susunod, sister. Siya na ba yun? Yun isa pa. Yan, siya. Sabi ni Nelson, siya yung first black, maliban sa president ng South Africa from 1994 to 1999, isa pa siyang activist. Forget about yung activist, hindi mo na pagdibatihan. Pero ito yung kanyang statement. I learned that courage dito yung natured. Ano sa Tagalog yun? Matapang. Kasi pag matapang parang ano lang, iba yung natakrot. Pag ibang Ilocano, Tagalog, I learned that courage is not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid. Ang taong brave, ang taong matapang daw ay hindi mo siya yung walang nararamdamang takot. Pero, but he who conquered the fear. Kuha niyo? Ang tunay na matapang ay yung taong hindi nakakaramdam ng takot, pero yung tunay na matapang ay siya yung maharap at kaya niyang paglabanan. Sa Ilocano, kunana, nasuso, na di kinatuloy, kesa ang nagtay awan rin ng namabuteng. Nasusulo, I learn, hindi nasusulo. Okay. Na di kinatuloy, kesa ang natay awan rin ng namabuteng. Nintay ang mga pagbaligyan ni buting mo. Malay mo sa? So, hindi naman tayo. Being courageous, pag pinagpag-aralan natin, fear, etc. Let's proceed to our topic. Yung isa. Yan. Hindi ba yan? Ito ba? Isang information ito. Ano ang sinasabi ng psychology? Ang sinasabi ng psychology ay nagtagalog dito. Sabi niya, if you are afraid, it disables your higher cortex or brain. Point number 2, kaya kung mataas ang emotion mo, stress ka, discourage ka, nag-aalala ka, natatakot ka, nagagalit ka, in love ka, parehong mixture of feeling, emotion, hindi ka nagpasitive. In love ka, super excited ka, nagagalit ka, frustrated ka, maparalyze yung higher cortex mo. Ano ba ang function o trabaho ng higher cortex? Yun. Siya ang tutulong para makapag-decide ng tama o mali. May nakuha ba tayo dito? Kaya, napaka-laki ang negative impact pag tayo'y palaging nag-aalala. Kaya nga, palagi natin pinag-aaralan
patungkol sa stress. Pumapasok na naman tayo sa about the causes of discouragement and cure of discouragement. Maalala niyo tayo niya? Pinapag-aralan natin dito para tayo manatiling matatag, nawawala yung takot natin sa pamamagitan ng aral na salita ng Panginoon. Amen po ba? Okay. Let's proceed to the topic na kung saan ang topic na ito ay isa namang familiar na sa ating lahat. Okay? Ito ay story na ni David and Goliath. Okay. May additional dito. Ang fear o takot ay pinaparalyze tayo. Gagawin kang isang inutil. Okay? Kung takot ka, wala kang magagawa. Kung takot ka, hindi ka makapag-decide. Kung takot ka, ayaw mong subukan ng isang bagay, gusto mo nagbumukmuk ka na lang doon dahil takot ka lang. Tama? Kaya ang tunay, babalikan natin yung sinabi ni Nelson, na ang tunay na matama, ang tunay na courageous ay siya yung tao kaya niyang harapin at paglabanan ng kanyang takot. Tama? Amin tayo ka natakot. Lahat tayo nararamdaman at dumadaan at nakakaranas ng pagkano matakot. Pero kaya natin i-overcome ang paglabanan niya. Let's proceed. Istorya, Bible study. Learn from the story of David, chapter in 1 Samuel, chapter 17, verse 16. I-summarize na natin. Alam po natin, ang grupo ng Palestinian at Israelites. Nandito, ang grupo ng Palestinians ay nasa other side. Nandito naman ang mga Israelites. Palaging may away ang Palestine and Israel. Nandito yung kasalukuyang resulta ng kanilang war. Ngayon, however, doon sa 1716, magbabasa po natin na hinahamon, tina-challenge ng Palestina, ang mga tao, ang mga Palestine, ang mga Israelites, for 40 days and night. Walang stop. Siguro, nakaasa ka, pipisitin kayo. Kamatis kayo amin, pipisitin. Siguro, nagkaroon sila, nag-aasa ka. Ito namang mga Israelites, kasi lumabas si Goliath. So alam na natin si Goliath, malaking tao, nakasuot ng ganito. So isa lang ang verse natin pupukusan para hindi natin. Pero yung buong chapter 17, siya yung buong kwento nito. Ang pinakakwento nito, ang pinakamangat tawag ko nito ay si David at Goliath. Okay. So yung result, yung reaction ni Goliath, sabi ni Goliath, sige, wala, total, hindi naman kayo lalaban. Marami kami, at wala namang gustong humarap sa amin. Ganito na lang, i-simplify na lang natin. Pipili kayo ng isa na at harap sa akin. Okay? At merong arrangement o agreement na ganito. Pagka kayo'y natalo namin, kayo magiging alipin. Kung matalo namin kayo, bla bla, gano'n ang nangyari. Ganito ang kanilang reaksyon. Kaya nga, fear ang sentro ng ating tema. Ganito ang kanilang reaksyon. Natakot. Nung lumabas si Goliath, natakot sila. Mga kapatid, normal lang na tayo nagre-react sa mga bagay-bagay, natatakot. Sa English, sabi doon, they were dismayed and terrified. Sobra-sobra ang takot. Sabi sa Ilocano, nagbuteng ba? Sabi sa Tagalog, nasira sila ng loob at natakot. Parang naunahan ng takot. So lumabas ang malaking mama, higante. Natakot sila. Makuha niyo yun?
So, ang topic natin ay fear. Sila ay natakot. Titignan natin ang mga bagay-bagay paano in-overcome. Paano napagwagian ni David si Goliath. Amen? So, how did David overcome? Actually, walang fear overcome. How did David overcome Goliath? So, alam po natin na Goliath is a picture of what? Ano mang mahirap, ano mang problema, ano mang bagyong kinakaharap, ano mang klase ng struggle ay Goliath lahat. Hello? Malaki, pero kaya nga, ang Goliath parang palaging malaki, pero mali naman yun. So, how did David overcome fear? Okay? Yeah, how did he overcame fear? Or how did he maintain to become courageous? Alam, bayan nyo lang kami talaga, mas magasin na lang ng Ingles, okay na. At least, may pagod at least. Okay, the very idea here is overcoming. Paano, how to counterattack, how to overcome fear. Kasi ang dami nating kinakatakot kung bakit nireview ko yung pandemic kasi nung unang tumawag si Sister Joy, sabi niya, Pastor, sabi ng doktor, parang COVID, nabanggit na naman niya yung COVID. Kung pupunta si Sister Joy dito at hindi pa magaling, tapos nakasuot siya ng ganito, Pastor, na-COVID na. Kala niya, siguro lahat tayo ay medyo dumidistansya sa kanya. Tama? Okay. Don't get me wrong, because gusto nating takot tayo na maakaran. Takot tayo mahawakan. That is because that is very contagious. Tama? Contagious. Pero negative. Negative. But to tell you the truth, binanggit niya yung COVID. Kaya naalala ko tuloy yung nakaraan. Ngayon, tuloy natin. Paano? May tatlong bagay na ginawa ni David dito sa istorya nito. Paano niya napagtagumpayan yung takot? O paano niya pinagtagumpayan yung kanyang pinagwagian ng laban niya tungkol kay Goliath? Una, intimacy with God. While David remained courageous, nagkaroon siya ng nadikdiket na relasyon ni Diablo. Amen. Indicate or intimacy with God. In other words, David, he spent much of his time to God. Amen. Kung gusto natin ang mapagwagi, mapagtagumpay ng buhay, panatilihin natin kumonek kay Jesus. Alam po natin ano ang pruweba, ano ang proof, bakit sinasabi natin David spent his time with the Lord. Ang history, si David, noong habang siya ay nag-aalaga ng kanyang karnero at tupa, tumutugtog siya ng harpa. Nag-worship. Hindi niya sinabing nag-worship doon, pero ang isang bagay na nasisigurado natin, di ba, kung nagpa-practice ka, kinukuha mo yung gitara, mag-practice tayo ng praise and worship, habang kayo'y nagpa-practice lang, nag-worship na rin kayo. Di ba kung minsan may nagpa-practice dito, napapakinggan lang natin, napapa-worship na rin tayo. Tumutugtog siya ng heart. Nagwo-worship siya. Kung ano? Intimacy with God. Intimacy by how? Bible study, prayer meeting. Kaya napakaganda yung prayer meeting na ginawa natin online. Kasi noong una, Sister Carol, nagbibigay
kami ng every Saturday. Punta naman. Pero may mga struggle. May mali, bibiyahe pa uwi na naman. Gumasto pa yung host, pero masaya naman na nagluto, okay lang. Pero yung babalik ka, gusto na tayo na, kaya blessing, yung meron tayong online prayer meeting, Bible study. Kaya dito, napagdagdag natin kunting apoy, yung isa na mamatay. Nagkakaisa tayong lahat ay napapalakas. Napapadikit na naman tayo sa Panginoon. So, David, he spent his time. Number one, why did David overcome Goliath? Because he spent his time. Makita po natin, napakalaga ng kaibigan. Since ng Israelite soldiers, takot sila. Umaatras sila, takot sila. Maging si Saul, natakot din kay Goliath. Doon sa istorya sinabi pa, nag-offer pa niya, kung sino yung gustong haharap diyan, bibigyan ko ng pabuya. Hindi lang basta material, kundi i-offer niya yung kanyang magandang dalaga. Ano ang mga tao na naman? Ginagamit yung mga anak ng babae ng pagiging. Siguro psychologically, magiging malakas ng mga lalaki pag gano'n. Magiging magtapang-tapangan. Ano? Forget it, nabang-tap. Okay? So David lives, binubos niya yung kanyang panahon sa Lord. Pangalawa, or bago yun, gusto ko pong sabihin sa bawat isa, alam ni David, makinig po tayo. Alam ni David na mas malaki ang pag-ibig ng Diyos o mas malaki ang Diyos at ang kanyang pag-ibig kaysa anumang klaseng kinatatakutan. COVID man yan, bagyo man yan, anuman ang kakaharapin, basta alam mong mahal ka ng Panginoon, wala kang katatakutan. Number 2, humility of the heart. Maliban doon, ewan ko, pero maalala siguro natin yung si David naging murderer, adulterer. Sunod-sunod ang kanyang pagkakasala. Papasok na naman tayo doon sa conviction. Hanggang ngayon, hindi nabubura sa istorya ng Biblia. Kasi David he was called to be that what? Who? David is Close to the heart of God. close to God. Close to the heart of God. He is very close to the heart of God. He is after God's own heart. Imagine mo yun? Kaya importante yung action. Nag-sorry, humingi ng tawad. Pero do not forget, kung meron man tayong nagawang kasalanan, tingin tayo, yung consequence ng nagawa mo, katulad din ng pag na-overspeed ka, mag-sorry ka man, it's okay. Okay, sorry. Pero may consequence ka. Tama. May consequence sa mga bagay-bagay. Okay, so, maliban o hindi lang doon dahil sa nag-aral siya sa isang mataas na paaralan doon sa Israel Military Academy. At makita po natin na mababa talaga ang kanyang kalooban, mapagpakumbaba. Imagine mo, inutusan ng kanyang tatay. Ang kanyang tatay na si Jesse ay matanda na sa istorya, dito sa istorya. So ang kanyang unang tatlong anak, si Eliab ang panganay, pangalawa si Abinadab, pangatlo si Shama ay pito ba o Siyam? Sila magkakapatid, puro lalaki, siya ang bunso, siya ang yan. Yung unang tatlo ay nasa kay Saul, nasa sa digmaan, kikidigmaan. Kaya sabi tingnan nyo, sabi ni Jesse, David, kasi Ilocano si Jesse, David, bigat-tuy. Yung kabalunan, babaunan mo, ito, nag-prepare siya ng pagkain, baunan mo yung mga kapatid mo doon. Bigyan mo na rin si Lieutenant, yung isang leader doon. Extra pan, ganon.
He obeyed his father. Walang mabasa doon na nag-ayaw, pumunta. Amen? Obedient. He is obedient to his dad, to his father. He is submissive. He has a good attitude. So meaning, to be humble, it helps us to overcome. Humility ang pinag-uusapan. Kaya nga 2 Chronicles chapter 2 verse 14 said, "If my people who are called by my name will what? Humble themselves. And what? And pray. And seek my face. And turn." Ito na, conviction na naman. Turn from their wicked ways. Ano ang produkto? Resulta? Then I will hear from heaven and forgive their wicked ways. To be humble. Pag nag-remain tayong humble of humility, it helps to overcome, my dear brother and sister. Thirdly, pangkulay, simplicity. Okay? So, nung lumaban, umarap si David, hindi niya actually, binigyan siya ng si Saul, inoffer niya, o sige, ganinong anak ka ba? Nagalit na yung mga kapatid niya, at dito ka, pasasalamat, baka iniwan mo naman ng mga alagang ganito, at kung ano-anong yung gagawin mo, karang walang tiwala yung kanyang mga kapatid, o dito ka, na naman, bla bla bla. So nung to cut the story short, ako ang haharap, ako ang lalaban. Sino ba ito? So nakilala anak ni Jesse. O sige, in-offer ni Saul ang kanyang pangdigmang suot. Pero hindi niya kaya. Kahit paano, mayroon siyang panangga, hindi siya tatamaan. Hindi niya kaya. Okay? Pero sabi niya, hindi ako sanay. Hindi ako sanay. So hindi siya naghanap ng malaking bomba o anumang klaseng baril niya. Ginamit niya yung pumulot siya, nakapulot, naghanap ng 5 stones. Alam ko may mga ibang discussion dyan kung ano yung 5 doon o ano, pero hindi yun yung i-highlight natin. Simplicity. Hindi na bumili, nag-order sa online na yung special na pandigma, hindi na. Kung ano na, simplicity of life. Amen? Saul offered and required David to wear his war costume. Hindi ko maalala ko ba na yung appropriate na word. Alam ko, naiintindihan ng word na. But David refused. He maintained to be dependent of God. Ito na lang. Dahil yung makikilaban sa akin ay siya ang mas malaki sa lahat. He depended on God. And God's provision. Importante po yung dependency. Nagdedepende tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, 5 stones. It is not complicated. As simple as that. My dear brother and sister. So it is important in our days today. Agsubli tayo. Babalik tayo dun sa basic of life of simplicity. Ang mayaman, ang ating mga kayamanan, ang kayamanan sa mundo, ito ay wala kung life and death ang pinag-uusapan. I am the way. I am the truth, Jesus said. And I am the truth and the life. Puntahan natin, hanapin natin yung nagsabi na, I am, for God is the way maker. He is the miracle worker. Amen. He is the promise giver and light of the darkness. Madaydayo ti amo, madaydayo ti Diyos. No among ayatan na ka ti Diyos, apay nga agputay ka. No among nabagbakapan na ka ti Apo, anya ka mang pagbot mo, my dear brother and sister. The next one, in 1 Samuel 7:46, makikita po natin na sabi doon, may 17:46. Sabi doon, maamuan to si Bubukel, maamuan to si Bubukel, alubong ang dati Diyos, kung nakamali ito sa amin, nakinuha na ang 1 verse
imposible. Malalaman ng buong mundo na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang imposible sa lahat. Ito rin ang point na makukuha natin. God fights our battle, for the battle is the Lord. Amen. Manto si Bubukal. Then susunod. Meron pa. Meron pa. Wala na. Meron yung gusto kong iparaphrase natin ito. Sabi doon sa 1 Samuel 17:45, David said to the Philistines, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel." Amen. My dear brother and sister, uray na pagbiglaan, sundan niyo ako. Pwede natin i-paraphrase at gustong i-declare ito. Pwede natin ikaw na ano man yung sakit na pinagdadaanan mo. Kaya inisalsa ko dito, ikaw na virus, ikaw na bagyo, signal ng marpal, nilagay ko na lahat dyan, ikaw na diabetes, Ikaw na high blood. stage 3, stage 4, high blood, na cancer, ikaw na sakit ng ulo, pwede natin i-declare. Sama naman ako, sakit ng bulsa, etc. Na dala-dala mo ang deadly virus. Okay? Na dala-dala mo ang deadly virus na may kasamang panangakot, sabihin natin, haharapin kita sa pangalan ni Jesus ng Diyos. Ang armada ng Israel, armada ng Pilipinas, armada ng London, armada ng Amerika at buong mundo. Palakpakan ko natin. Declare natin yan. Hallelujah. Hallelujah. Yung cancer na yan na may dalang pananakot, iharap kita sa Panginoong makapangyarihan sa lahat. So, baligin to ti amo ti gubat, sa anak ka, sa bulan ti tao ti kinabaklan. But we need to fight, my dear brother and sister. Conclusion. Ang tao, alam niyo po ba, ay parang enemy na mapatay, nagnanakaw, and to destroy young men. But God Himself overcomes the death. The evidence is His empty tomb. My dear brothers and sisters, let's rise first, because Christ is alive. We can overcome the future. Kaya nating pagtagumpayan ang anumang mahirap. Mahirap, walang mahirap sa Diyos. Kung nagsasabi, sabi ng Panginoon, meron bang mahirap sa akin? Diniklara niya. Meron ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos ng langit at lupa. Mga anak, kayo lamang ay magtiwala sa akin. Tayo lahat ay akin. Amen. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, we bless your name. Itong simpleng mga bagay na aming napag-aralan, although palagi namin ini-highlight sa mga kwentong ito tungkol sa pakikipaglaban ni David sa Goliath. Panginoon, marami kaming Goliath sa buhay na kinakaharap. Hindi ko po alam kung ano yung Goliath, Panginoon, ng bawat isa sa ngayon. Pwedeng may problema dahil sa finance, may problema dahil sa physical affliction. May problema dahil may sakit o anumang klase ng problema na yun. Itinataas namin sa iyong mapagpalang kamay. Panginoon, lalapit kami. Sinusurinder ko ang aming buhay ng bawat isa. Panginoon, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, dahil napakasaya, napakahalaga ang pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa three simple points na napag-aralan namin sa pakikipaglaban ni David, which is the humility of the heart, Panginoon, intimacy with God, and for using the simplicity of life. Lord, we come to you
with a humble heart, surrender everything. Hallelujah, hallelujah. Ano man yung bagyo sa aming kinakaharap ngayon, Panginoon. Malaki man yung gulayan dahil talagang mas malaki siya talaga. He is a picture of talagang bigger. Pero ang gandang pag-arala dahil ang Diyos na nasa amin ay He is bigger than anything. Walang imposible sa Kanya. Kaya niyang gawin lahat. So inaalay ko po ang aming mga buhay. Sinusurrender namin ang mga buhay. Sinusurrender ko po ang bawat pamilya. Yung mga trabaho namin, yung mga future, yung bukas. Panginoon, sinusurrender namin lahat ang iyong sa iyong mapagpalang kamay. Pangunahan mo kami. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Ikaw yung Diyos namin, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Wala nang iba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maging sa aming napag-aralang conviction po, Panginoon, sa Sunday School namin. Tulungan niyo po kami. As we continue to get yung mas malapit sa iyo, Panginoon. Kumukonect kami, intimate with you, O God. Maghari ka sa aming mga buhay. Mag-uusap ka, Lord, sa iyo, sa amin. At tulungan niyo po kaming makalaya, tulungan niyo po kaming bumuhay na may kabanalan. Tinatas ko ang buong grupo, yung mga iba, wala ngayon. Eh, dinadalangin ko, Panginoon. Ano man yung kinakaharap din nilang mga giant, yung iba wala sa amin. Si Adeline na sa Pilipinas pala, magpabalik pa lang sa Maynila. Sa Martes, si Sister Nora na sa trabaho. I cannot name, Lord, yung iba, basta tinataas namin. Yung mga anak namin, nag-aaral sa college, nag-aaral sa university. Panginoon, ang lahat ng mga children, all our children, Lord, tinataas namin lahat sa iyo. Ano man yung mga kinakaharap namin, giant ang tingin namin, malaki ang tingin namin. We thank you today because in learning something about the lesson of this story again, tungkol kay David, mapagwagi. Nagwagi siya, kami rin ay magwawagi, ma-overcome din namin lahat na mga darahaang problema, anumang circumstances. Dahil kasama mo kami, dahil pinangako mo na hindi mo kami pabayaan, hindi mo kami iiwan. Salamat, Panginoon. We bless your name.